Maraming salamat po ang ating pulong guro sa kanyang pagpapakilala. Ang ating mga district representative, si Ma'am Lopez, yung aming punong bayan. Ang ating punong guro, si Ma'am Estanya de la Cruz. Ang masisipag at magagandang guro ng ating paaralang Barangay ng Santo, ang mga bumibro ng ating eskwelahan, sa mga magulang at sa mga batang magsisipagtapos, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya ko pala ng pakiramdam na magbalik sa ating minamahal na paaralan ng Santo. Hindi po dahil tayo napiling panahon, ngunit dahil nakakayo mismo sa lugar kung saan po ako nag-graduate more than 25 years ago. Wala na po bahalang mag-compute kung anong year po ako graduate na. So nanumbalik po ang mga alaala nung ako'y nasa ganyang edad sa. Yung grade 1, katulad yun rin ako na ayaw pumasok sa school. Ayaw ko rin magpaiwan sa rally ko kapag hinahatid ako sa room namin. At parati rin ako biniyak noon. Yung grade 2 naman, ang gusto ko noon, lahat ng gamit ko, dapat bago. Bagong bag, bagong sapatos, bagong uniform. Kaya naalala ko tuloy yung mga klase ko ng araw, lahat ng sinusuot nila yung mga pinaglumaan ng kanilang kapatid. Mabuti na lang po, lahat ng kapatid ko babae. Malaw, nagpada rin ako ng araw. So, noong grade 3, grade 4, and grade 5, natuto na po ako mag-memorize ng tula. So mga bata, marunong na ba kayo mag-memorize ng tula? Mabuti naman. Ito din yung taon na natuto akong magkaroon ng kaibigan. Nagkaroon din ako ng kabarkada. Natuto na din akong marutang sa lumuha sa aking mga kaklase. Ito din yung edad na natuto rin ako ng kalakuhan, katulad ninyo. Tulad lang yung paggawa ng assignment. Pagkipag-away sa mga klase natin, natutuloy ako ng mangopya. So, isang uso-uso yun, hanggang yun. At siyempre, sobrang hilig natin sa laro, hindi mawawala yun. Noong panahon po namin, ang uso yung text o baraha. Maliit na gano'n, tapos pinipitik na pa gano'n. O, yung text. Ang uso ba ito, mga bata, kung anong palabas sa pelikula, yun naka-imprenta sa text. Minsan palabas ni PJ, ni Lito Lapid, hindi kaya kay Rudy Fernandez. So yun ang naka-imprenta sa paraan. So natuto rin ako ng larong touching. Alam niyo ba touching? Alam niyo rin ha? Patintero, alam niyo? Tupang preso. Moro-moro. Kami moro-moro araw, tanghaling tapat. Pag-lunch break, kaya pagbalik namin sa eskwelahan, galit na galit yung mga teacher namin. Pawis na pawis kami noon. Naalala ko rin noon, ang gusto kong notebook, ang cover, gusto ko lagi Transformers. Kasi uso ng Transformers eh. Pero ang pinibili ng nanay ko, ang cover, puro mukha ng mga artista. Mukha ni Gretchen pa rin. Binibili niya. So, hanggang 6, ito naman yung taon na tayo nagiging munting binata at munting dala-dala. Puro ngayon. So, nagiging conscious na tayo sa ating mga sarili. Marunong na tayo mag-appreciate ng maganda. Marunong na tayo mag-appreciate ng gwapo. At kung sino yung cute sa mga klase natin. Tama ba ako? Parang hindi sa sumasang natin. So, alam na natin salitang crush. Alam niyo ba yung salitang crush? Alam niyo ba yan? Paka-story lang, alam niyo. Kung tinutunan natin, nararamdaman ko na yung puppy love. So ako po noon, tulad nyo noon, masaya-masaya sa pinakilintay na araw ng pagkatapos. Sa loob ng 6 na taon sa elementarya, mayroong malungkot, at siyempre, mas marami yung masasayang alaala. Masasayang alaala na yung babauli sa inyong pagkatapos. Hindi na dito pa ang araw na ito, kundi sa tulong, hindi lamang ng inyong mga magulang,
kundi sa pagmamalasakit at pagtitiyaga ng inyong mga guro. Nandiyan po ang inyong mga guro nung natuto kayo unang magsulat ng inyong pangalan. Nandiyan po ang inyong mga guro nung natuto kayong magbasa. Nandiyan din sila nung una kayong matuto magbilang. Kapag kayo makulit at pasaway, ang inyong mga guro ang dumidisiplina sa inyo. Ang kanilang may tinuro sa inyo, ang sa inyong ngayong babagunin sa inyong susunod na pagsubok, ang pagpasok ng high school. Siguro po ito na pinakamagandang pagkakataon, simula nung una kayo pumasok sa eskwela, hanggang ngayon na pinakahuling araw nyo bilang mag-aaral na sila'y pasalamatan. Kaya pasalamatan natin ng inyong mga guro sa pamamagitan ng isang sagarang palakpakan. Palakpakan natin ang ating mga teachers. Malaki din po ang utang na loob ko sa aking mga guro noong elementary. Sila po nagturo sa akin ng tamang asal. Sila din po nagturo sa akin kung paano magbigkas ng tamang Ingles at kung paano magdasal. Matuto ng gustong disiplina at kung paano magsumikap pag-aral ng mabuti para sa aking kinabukasan. Dinala ko ang aking natutunan mula sa kanila nung ako'y tumutong ng high school. So, magsiyos ako ng high school noon. At bagay sa pagpasok ng kolehiyo. Ngayon po, na ako'y nagtatrabaho na sa isang sangay ng gobyerno, sa GSI sa Kulan, isa po sila sa mga tumulong sa akin kung ano man po ang narating ko ngayon. Sa katunayan po, nung nakaraang taon, kami po nagkaroon ng munting reunion ng aming mga klase ng elementary. Isa po sa mga major plans namin ay hindi kami yung mga teacher namin ng elementary wala grade 1 to grade 6. Kahit na ilan po sa kanila ay wala na, tatlo po sa aming mga teachers ang aming nakasama. Si Mrs. Anita Tamayo, yung teacher namin ng grade 3 ng araw. Si Ma'am Leticia Laba, yung teacher namin ng grade 4. Na tingin ko namin yung magiging 17 years old na po siya ngayon, pero malakas pa. At aming teacher po ng grade 6 na si Ma'am Teresita de la Cruz. Si Ma'am Candelaga po na teacher namin ng grade 2, eh wala po nung araw na yun dahil nasa Amerika po siya. So kami po ay nagulat. Hindi lang po pala kami magkaklase o nag-reunion. Pati pala sila. Pati po sila, hindi lang po sila nakita-kita ng matagal sa loob ng ilang taon. Nakakita po sa kanilang mga mata yung saya at galak. At bigla po nag-flashback yung mga memories nung sila'y active pa sa pagtuturo. Bigay ko po ito halimbawa dahil sana kayo, mga bata magtatapos ng sa Sartor Elementary School Batch 2014 ay maalala niyo pa rin ng inyong mga guro after 25 years. So yung mga teachers po natin ngayon, imagine niyo naman kung nasaan na kayo after 25 years. Una po ang ating paksa na hindi matintilad ang pusong Pilipino. Sana po hindi mawala sa inyo ang pagbibigay halaga, ang pagbibigay galang sa inyong mga guro. Kung ano man po ang tahatong nyo sa buhay, kung maging accountant man kayo, maging engineer, maging doktor, o maging simpleng magsasaka. Sana huwag natin kalimutan kung saan tayo nagsimula. Dahil sa kanila, tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Dahil sa kanila, tayo ay magiging naunlad sa ating profesyon. At dahil sa kanila, tayo ay matututong marap ng anumang pagsubok na darating sa atin. Kaya ang paano ko sa inyong mga bata, na kahit saan kayo makarating, huwag ninyong kakalimutan na kailang pagpapahirap, pagpapakahirap, at pagmamalasakit. Upang kayo ay matuto. Kung wala yung mga guro natin, wala rin tayong mararating. So huwag natin palampasin ang pagkakataon dito na sila ay alalahanin at pasalamatan. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at ako po ay inyong naimbitahan ngayon bilang inyong panahonin. Sa mga magulang, kay tatay, kay nanay, kay tito, tita, kay lolo at lola, nilabati ko po kayo, congratulations.
Kumbaga sa isang video game po, tapos na kayo sa level 1. So, may level 2 pa, level 3, level 4, and so forth and so on. At sa mga bata magtatapos, isa lang advice ko ngayon sa inyo. Ngayon po ang pinakamagandang araw na humingi ng pera sa kanila, sa ating mga magulang. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga.